binasag na po ni Ginoong John Deaton ang kanyang katahimikan tungkol sa Bitcoin Reserve ng US. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang kahulugan ng executive order ni Pangulong Donald Trump sa Strategic Bitcoin Reserve? Ayan. Ayon po sa inilabas na executive order, ang Strategic Bitcoin Reserve ay bubuuin gamit lamang ang mga Bitcoin na legal na na-forfeit o nakuha ng gobyerno sa pamamagitan po ng mga kasong kriminal at hindi sa pamamagitan ng direktang pagpili mula sa market. Ang ibig sabihin nito ay hindi po bibili ng bagong Bitcoin ang gobyerno ng US, kundi gagamitin lamang nila ang mga na-seize na assets. Kinumpirma rin mismo ng White House na wala silang plano na bumili ng iba pang mga cryptocurrencies tulad po ng Ethereum, XRP, Cardano o Solana. Sa halip ay ituturing nila ang Bitcoin bilang isang digital Fort Knox na sumisimbolo po sa financial stability ng bansa. Ngayon ay ano po ang reaksyon ng mga eksperto, lalo na po si pro-XRP lawyer John Deaton. Isa sa mga unang nagbigay ng reaksyon tungkol dito ay si Ginoong John E. Deaton. Isa po siyang pro-XRP lawyer. Sa isang post po niya sa social media platform na X, ay ipinaliwanag niya na ang executive order na ito ay isang napaka-agresibong hakbang mula kay Pangulong Trump. Ngunit may mga legal na limitasyon pa rin. Ayon po kay Ginoong Deaton, may kapangyarihan ang Exchange Stabilization Fund na bigyan ng otoridad ang US Treasury Secretary upang maghawak ng mga financial assets para sa market stabilization. Subalit kapag sinubukan po ng gobyerno na aktibong bumili ng Bitcoin, maaari itong humarap sa matinding legal na hamon. Binanggit po ni Ginoong Deaton na may ilang extreme na action na maaari pong gawin tulad po ng paggamit ng International Emergency Economic Powers Act or IEEPA o ng Defense Production Act. Pero sa kanya, ito ay tila hindi praktikal sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon ay ano po ang naging epekto nito sa crypto market? Matapos po ang announcement ng executive order, agad po na bumaba ang presyo ni Bitcoin ng 6.6% bago po ito bahagyang nakabawi sa $89,000. Hindi lang Bitcoin ang naapektuhan, pati na rin ang iba pang mga cryptocurrencies tulad po ng Ethereum, Cardano, Solana at saka XRP na nagtala ng pagkalugi. Isa sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang maling inaasahan ng ilang investors na ang gobyerno ng US ay magsisimulang bumili ng Bitcoin sa open market. May mga naunang pahiwatig si Pangulong Trump na maaaring isama rin ang Ethereum, XRP at iba pang altcoins sa strategic reserve. Kaya naman ang paglilinaw ng EO na hindi sila bibili ng bagong crypto ay nagdulot ng pagkadismaya sa ilang mga traders. Bukod dito ay in-announce na rin ng White House ang paglikha ng isang National Digital Assets Stockpile. Ngunit hindi pa malinaw kung ano-anong cryptocurrencies ang magiging bahagi nito at paano po ito mamamanage. Ngayon ay ano naman po ang magiging papel ng Bitcoin sa US financial strategy. May mga sumusuporta sa ideya ng Strategic Bitcoin Reserve dahil nakikita nila na ang Bitcoin bilang isang digital gold na maaari pong magsilbing financial stabilizer laban sa inflation at saka economic uncertainty. Isa po sa mga malalaking tagapagtaguyod nito ay si Ginoong David Sachs, isang White House advisor na nagsabi na ang Bitcoin ay maaring ituring bilang digital Fort Knox. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang hawak ng US na Bitcoin ay nasa 200,000 BTC na may halagang humigit kumulang $17.8 billion. Dagdag pa niya ay hindi ibebenta ng gobyerno ang kanilang Bitcoin holdings at mananatiling transparent ang kanilang digital asset reserves. Gayunpaman, ayon po sa ilang eksperto, simboliko lamang ang hakbang na ito dahil walang malinaw na plano kung paano po palalawakin pa ang Bitcoin reserve ng US sa hinaharap. At ayan, ngayon ay ano naman ang epekto nito sa crypto regulation at saka global adoption.
Ayon po sa ilang industry experts, ang pagkakataon po ng strategic Bitcoin reserve ay nagpapababa ng posibilidad na ipagbawal ang Bitcoin sa US. Sa katunayan ay sinabi po ni Ginoong Matt Huggan, ang CIO ng Bitwise, na maaaring hikayatin ito ang ibang mga bansa na lumikha rin ng sarili nilang crypto reserves. Sa kanyang post sa X, sinabi niya na the US will not ban Bitcoin. This increases the likelihood that other nations will follow suit. Yan, bukod dito ay patuloy po ang pag-uusap ng White House sa malalaking crypto industry leaders tulad po ng Coinbase CEO Brian Armstrong, Ripple CEO Brad Garlinghouse, at ang MicroStrategy na si Ginoong Michael Saylor. Ang mga meeting na ito ay nagpapahiwatig na may mas malalim pang plano ang US tungkol sa digital assets. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, para sa atin, ang hakbang na ito ng US ay may ilang posibleng epekto. Una ay mas mataas na kumpiyansa kay Bitcoin. Dahil kinikilala na ito bilang isang strategic asset, maaaring tumaas po ang adoption ni Bitcoin hindi lang sa US kundi pati na rin sa ibang bansa. Pangalawa ay ang pagbabago po sa presyo ng mga crypto. Ang uncertainty sa crypto market dahil po sa US policies ay maaaring magdulot ng volatility. Kaya mahalagang maging maingat sa pag-trade. Pangatlo ay ang mas malawak na global adoption. Kung susundin ito ng ibang bansa, maaaring mas maraming institution at saka gobyerno ang maging open kay Bitcoin at crypto investments. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang executive order ni Pangulong Trump ukol sa strategic Bitcoin reserve ay isang malaking hakbang patungo sa mas malawakang pagtanggap ng Bitcoin bilang isang asset. Ngunit dahil limitado lamang ito sa mga na-forfeit na Bitcoin at walang aktibong pagbili mula sa gobyerno, marami pa rin ang nananatiling nag-aalinlangan kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa market. Para sa mga crypto investors, mahalaga pong manatiling updated sa mga balita at patuloy po na pag-aralan ang mga galaw ng gobyerno ng US sa digital assets. Tandaan, ang crypto market ay laging may risk, kaya siguraduhin nating well-informed po tayo bago gumawa ng anumang investment decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.